classic example, si Gideon. Kilala niyo si Gideon sa Judges 6? Sige, sabihin niyo na, oo, kilala niyo si Gideon. Sige na. Para sabihin niyo, yes, kilala ko si Gideon. Para naman masaya naman tayo. Para naman kayong ano dyan, no? Yes, kilala mo si Gideon. So si Gideon, alam naman natin that he has his own story. Diba? Nakapag-argue pa nga siya eh. Kasi pinipilit niya kung sino siya, kung ano yung identity niya, di ba? So when alam naman natin sa anong version na nakalagay dyan, when he was threshing, an angel of the Lord appeared to him and declared, "Mighty hero of the Lord is with you." Parang sagot ni Gideon? Are you okay? Mighty hero? So anong ginawa ni Gideon? Sinabi ba niya, yes, I am the mighty Gideon of the Lord? Hindi. Nagreklamo, eto na si voice. Hindi ka mighty. You are the weak among the clan. Diba? Yun yung inano, yun yung ano niya, meron pa siyang demanda. If the Lord is with us, bakit nangyayari sa amin to? Sinamsam nila yung mga dapat na para sa amin. How can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh. And I am the least in my entire family. So yun yung sinasabi ng voice ni Gideon. Pero pinakinggan ba siya? Sinabi ba ng angel, ay oo nga, kayo nga yung pinakamaliit, kayo yung pinaka-weak. Hindi yun ang sinabi, di ba? Ano sinabi sa kanya? Mighty hero. So yun, God is pointing our identity. You are hero. You are a mighty hero. Sa tingin mo, mayroon kang nilagay dyan sa ano mo na weak ka, pero hindi. God is looking beyond. You are a hero. You are mighty. So yun yung ano ng Lord. Kasi minsan yun ang iniisip natin, I am weak, I am not strong. Saan ka kapatid? So saan ang pipiliin mo? Yung the voice, or the crown? O, di ba? Kaya ako naka-crown. Pinili ko kasi yung crown kesa sa the voice. So we need to really claim our identity, yung promises ng Lord. God provided us Jesus Christ, all provision. If you lose your life, God will give it back to you. If you lose your reputation, God is your vindicator. If you cannot fight, God will fight for you. And if God is with you, who can be against you? Diba? There are times that in our lives, we are very down. Kristiyano tayo, but we are miserable. Is it possible? Na, bakit Kristiyano? Pero miserable pa rin. Is it possible? Bakit kaya siya posible? Because there is a voice that kept telling you. And you are listening to this voice. That's why you feel you are miserable. But God confronted this with the parable of the son in Luke 15. So Jesus confronted this with the parable of the son. They said it is the parable of the son, but actually it is a parable of two sons. Diba story siya ng dalawang It's the story of father and son. Yung Luke 15. So yung son is how they look, ano yung tingin nila sa tatay nila. At yung mga anak, ano yung tingin nila sa sarili nila. So yung nila. So tignan natin yung behavior na ginawa nung contradicting yung alam nila sa tatay nila. So alam naman natin yung first son, di ba, pumunta siya sa tatay niya. Sabi niya, Father dear, dahil sobra kang yaman at alam ko kapag ikaw ay namatay, ay ibibigay mo sa amin yung iyong kayamanan. So hindi ko nahihintayin na ikaw ay matigok. So ngayon pa lang, kailangan ibigay mo na sa akin lahat ng yaman na dapat kong manahin. Diba? At sabi ba ng tatay, ano Kyler? Diba hindi naman? Ano ginawa ng tatay? Binigay sa kanya yung mana niya. So nung binigay na sa kanya yung kanyang mana, ano ginawa niya? Impake galore. So impake galore, umalis, in-squandered niya. Siyempre siguro sa panahon natin ngayon, ABS na yan, ginawa ng anak sa kinuha niya sa father. So ABS, alak, babae, sugal. So lagyan natin ng D, drugs. Diba? So yun yung ginawa nung hanggang sa matapos, alam naman natin na dumating yung taghirap, wala na siyang makain, to the point na anong ginawa niya?
Naglilinis siya. Milyonaryo ka dati. Driving Volvo. Oy! Driving Volvo. Pagkatapos, ngayon naglilinis ka ng koral ng baboy. Kasi tagutom, ultimo yung pagkain ng baboy, parang ang sarap-sarap. Imagine that. Ano kaya ang lasa nun? Parang kinakain ng mga baboy, masarap. Diba? Pero there is a voice. Nag-ano sa kanya, merong voice and he came to his senses. Naalala niya, yung nga pala may tatay ako. Teka, makabalik nga ako sa tatay ko. Pag bumalik ako sa tatay ko, this is the voice what telling him. Sasabihin ko sa tatay ko, I am a sinner. I am worthy. I am not worthy to be called your son. Binigyan kita ng kahihiyan. So, andito habang rehearse kung ano yung kanyang mga behavior na akala niya. Di ba? Sinasabi niya. Siguro feeling ko nakaganto pa siya. Ganito sasabihin ko sa tatay ko, Tay, hindi siya manghihingi ng patawad, ha? O Tay, hindi na ako karapat-dapat tawagin mong anak. Sige, hard mo na lang ako para mong servant. Pero not knowing, si tatay, from afar, nakita na siya. So, nung nakita siya ng tatay, ano ba sinabi ng tatay? Sara mga gate! Di ba sinabi ng tatay? Di ba hindi? Di ba sa Israel, nakagown yung mga tatay? Nakagown sila. Di ba bit-bit siguro? Feeling ko lang nakikita ko lang, bit-bit ni tatay yung yung dami. Tumatakbo, nilapos siya. Hinahag siya. Tapos sinalikan siya mula, halik. Pero, nireceive ba niya yun? Di ba parang meron pa rin siyang resistance? Hindi na ako worthy. Makasalanan ako. Pero nung sinabi ng tatay, hindi yun yung inano ng tatay. Ang ginawa ng tatay, tatay put on a robe on him, ring on his finger, and sandals on his feet. So ano yung inano ng tatay doon? The father returned his sonship, returned his identity. So hindi ininda ng tatay kung ano yung sinasabi mo. Kung ano yung sinasabi ng anak niya. Ganon din sa atin. Hindi pinapakinggan ng Lord yun. Kasi binalik niya sa atin yung identity natin. You are my son. So ano sinabi niya after that? Andito na yung anak ko. Magpa-party tayo. Magkatay tayo ng dilata. Hindi naman dilata, pinakatay. The best. Hindi niya sinabi, walang hiya akong anak, bumalik. Hindi niya sinabi, walang hiya. Yung anak ko nawala, bumalik. So God is giving us our life. Hindi niya sinabing, yung walang hiya kong anak. Hindi niya sinasabi sa atin yun. Sino lang ang nagsasabi na walang hiya tayo? Tayo rin. Tayo nagsasabi walang hiya tayo. Pero God never look at us that we are walang hiya. Hindi niya tayo tinignan ng gano'n. Nag-rejoice, nag-party sila. Let's party! Habang nagpo-party sila, here comes Big Bro! Si Big Bro. Sabi ni Big Bro, Nang nangyayari? Bakit meron mga ilaw sa bahay? May, ano tawag doon sa disco lights? Anong nangyayari? So, may nagsabi sa kanya. Kasi yung kapatid mo bumalik, so nagpa-party yung tatay mo. So, nag-party din naman si Big Bro. Di ba? Nag-party din si Big Bro. Nag-pity party nga lang. Pity party si Big Bro. Grabe. Ano sabi ni Big Bro? Nag-pity party siya. All these years, sabi niya sa tatay, all these years, nagpakaalipin ako sa'yo. Lahat ng sinabi mo, sinunod ko. Diba? Drama. Ano siya? Sinumbat na sa tatay. Ano sinabi ng tatay sa kanya? Ano sinabi ng tatay? Anak, okay ka lang? Ganyan. Hindi naman ganun yung sinabi ng tatay niya na, anong drama mo sa buhay? Hindi gano'n, di ba? Ano sinabi ng tatay? Anak, I am with you all these years. Magkasama tayo. All these years, what I have is yours. What I have is yours. So kung alam natin yung tatay natin, alam natin kung anong meron sa tatay natin, natin din. Kung kasama natin si tatay, alam natin na yung kay tatay is atin. What I have is yours. Hindi naman sinabi ni tatay na, dahil eto sa'yo. Hindi. Hindi niya sinabing nilimitahan. Hindi. What is have ay yours. Tayong mga anak, dapat makaka-relate tayo sa sarili nating mga magulang, di ba? Kasi meron tayong privilege
Tayong mga anak pwedeng pumasok sa kwarto ng magulang natin, pero ang bisita hindi. Alam mo ba kung nasa ng pinto ng kwarto ng nanay at tatay mo? Hindi ka lang makakapasok kasi hindi mo alam kung nasaan yung pinto. Pero kung alam mo kung nasaan yung pinto ng nanay at tatay mo, alam mo kung paano ka papasok sa pinto ng nanay at tatay mo. So yung story na to is meron silang lack of understanding kung sino yung tatay, who really God is. So meron tayong lack of understanding kung sino talaga yung tatay natin. So now, balik tayo doon sa question. Who told you? Who told you that my love is conditional? Kasi may sagot ang Lord dyan. Kung may nagsabi sa inyo na God love is conditional. God showed His great love by giving His Son, Jesus Christ, to die for us. Sinabi niya bang, while we were so good, I gave you my Son kasi you're very good. Diba hindi? He gave us His Son while we were still sinners. So, alam natin, iisipin natin, we are not worthy. Pero yung value natin is there. Who we are, yung identity natin is there. Siya alam niya kung ano yung identity natin. Kayo alam niyo kung ano identity niyo. So yun yung, So, sino ba nagsasabi sa atin ito? Sino ba yung keep insisting that these lies, these fears, silence, and shame? Kasi, the Father God, there is no more, because the Father says, there is no more condemnation to those who are in Jesus. We can hear the Father asking us, who told you all these stories about who I am? Can you hear the Father saying, I am the Father who's still waiting for my Son to come home. That's who I am. Who told you that I was anything otherwise? Who told you that you are alone? I never forsake you nor abandon you. Who told you that you carry your own yoke and not to rest? I said, come to me who are heavily laden, I'll give you rest. And who told you that you're an orphan? Because because I am the father of the fatherless. And who told you that you don't have a friend? Because God said, you are my friend. He called us His friend. So God said, given all pertaining to life and godliness, no height, no depths, nor principalities, or power of any such thing shall separate you from the love of God. Kahit na, ano pa yan, gaano man kalaking bagyo, tsunami pa man yan, or whatever, any principalities, no one can separate us from the love of God. So are you still holding on to your stories? Your garbage stories? That you yourself develop? So kung patuloy ka pa rin yan, it's because you lack understanding who your Father is and not knowing your true identity. So do not allow discovering, blaming, and shame story define you any longer. Because God is looking at us right now. Ano yung story ninyo nasa sa puso ninyo? Ano yung story nyo from siguro, mula pa doon nagkaisip kayo, meron na kayong dinevelop na story. Baka nga yung story nyo nakasulat na kayo ng isang libro. May isang libro na kayong naisulat sa naririnig nyong boses. Sa daming boses nyo nung naririnig, sa tingin nyo ganito kayo, ganyan kayo. Marami na kayong narinig. Ano yung mga yun? Because God is looking at us. God is up there, is looking at us. Ang sinasabi niya, I know who you are. I know who you are. I created you. I created you. You bear my image. So when you get out there, heads up. And hold on to your identity. Our identity is in God. So yun yung lagi niyang tinatanong. Who are you? Is there anything in your mind at this moment that, who are you? I know we are all victors in Christ.
let us all claim the victor's crown. Let us all claim the victor's crown and hold on to God's promises. Nabanggit last Sunday na ilang libo promises? 3,000 plus or more? 3,000 plus, no? 7,000. Imagine 7, alam ko lang nga, 3,000, 7,000 plus pala. Imagine 7,000 plus promises compared of what story that is naging behind behind our mind. Napakadali naman talagang maski ako naman kaya lang kapag ano ba sinabi ng Lord rito? Medyo kabig lang ng konti. Pagka may sinabi yung boses mo na ganito, oops, kabig. Kailangan meron kang kabig dito sa kabila para alam mo kung saan ka titingin. Yun yung So, actually, pwede natin kausapin yung voice Shut up! Diba? Shut up! Gano'n. Hindi yan yung sinabi ng Lord sa akin. Sabi ng Lord, ganito ako. So, let us fight. Let us fight for all this. So, the choice is yours. The choice is yours. Kasi binigyan naman tayo ng Lord ng freedom of choice. So, the choice is yours. Ano pakikinggan nyo? The voice or the crown? So, alam kayo dyan. So, yun yung maganda sigurong natin, yung aralin kung paano makinig, yung sarili nating voice. Alam niyo, nung ginagawa ko ito, habang ginagawa ko to actually, alam niyo, wala akong strength tumayo. Hindi ko alam kung yung message nag-come across din sa inyo. Kasi sa akin, nung ginagawa ko to, ang lakas nung dating. Ang laki nung dating sa akin. So marami akong na-experiences din sa buhay na ang tingin ko sa sarili ko, hindi ganun yung tingin ng Lord sa akin. Marami akong question sa buhay. Bawal umiyak. Marami akong question sa buhay. Noon sinasabi ko, bakit ganon? Bakit hindi ako pwedeng magkaanak? Ang dami kong tanong sa Lord. Pero kapag ka nagtanong ka talaga, sasagutin ka niya. Ang dami kong pinagdaanan, kagaya nga sabi ko noon dati, kung kumakain kami, nakakamay. Nakakamay kami dati nung maliliit kami, nakakamay kami. Tapos nung grade 4 ako, bigla kami nangutsara na. Ay, bitch na kami nakakutsara. Dati nakakamay lang kami. Tapos nung bandang huli, nakakutsara na kami. So, di na namin kayang kamayin yung lugaw. Di na namin kayang kamayin yung lugaw Kasi, yun yung mga dumating yung question ko nung bata ako. Darating ba yung panahon na titira din kami sa bahay ng malaki? Darating ba yung panahon na kakain din kami ng fried chicken? Darating ba yung panahon na magkakaroon din ba kami ng lechon pag Pasko? Lagi kong tanong, kasi ang mga nanay minsan, kasi may favorites yan Ang ate ko laging hinahandaan pag birthday niya. Ako pag birthday ko walang handa, kasi bagyo daw. Kasi sa Pilipinas, July bagyo. So bagyo, nag-ano ako noon, nasabi ko, bakit? Pag birthday niya, siya lang yung may handa, ako wala. So yun yung mga, eto dumating lang sa akin to Ito yun yung mga voices nagsasabi sa akin na hindi ka magkakaroon. Pero I promise myself, kapag ka nagkatrabaho ako, unang sweldo ko, hahanda ako sa birthday ko. Sabi ko, pagkaalang taon ako, yun ang palapag ng cake ko. Yun ang sinabi ko. Pero nakapaghanda ako, ganun pala yung feelings. Kaya huwag kayo magtataka kung minsan garbocious yung aking birthday. Kasi mula pagkabata, talagang hindi ako hinandaan. Alam niyo yung cake, yung binabaliktad na nabahaw na kanin? Ganun yung naranasan ko. Hindi ako nakaranas ng Pero God is so faithful, is very faithful and so faithful. Look at me now. May mansion na ako.
Grabe, di ba? Dimension kami, tapos pag birthday ko, ang dami-dami nagbibigay sa akin ng cake. Na dati pinapangarap ko lang yung cake. Pero ngayon ang daming ano. So yung makikita mo yung promises ng Lord, na nangarap ka, parang, yun ba darating yun? Parang ngayon overwhelming naman yung mga promises, ayan, dumarating. Yun yung ano. So, kayo siguro kung meron din kayong mga questions sa sarili nyo, meron kayong isang libro na I Am Story. Iba yung story ng Lord para sa atin. God has written different story for us. And that is for us to be victors. And claim the victor's crown. So, kaya Doms, pwede patugtog. Ito lang, this prayer na babasahin ko is the prayer that has been downloaded sa akin. Hindi ko alam kung ano yung mga situation, pero ito lang yung mga prayers na binabasa akin ng Lord na ipag-pray at i-pray. So yun yung i-ano ko lang na ano. So we Lord, we pray for the people na di namin kayang patawarin in our own ability and capability. Lord, overtake and take care of it. We want to forgive them. Lord, sa mga tao ginapakan kami, niyurakan kami, nirayakan yung pagkatao namin, sinira kami. Give us the strength and the faith to forgive them. Marami kaming takot sa buhay, Lord. Marami kaming worries. Worries sa future namin. Worries sa mga anak namin. And Lord, you know, oh Father God, even yung budget ng Australia, we know worry namin. Pero Lord, we're just giving up to you, oh Father God. Take charge, oh Lord. Sa'yo namin binibigay. And Lord, at the time, so Father God, that we can fight for others, oh Lord, that we can stand for them, oh Father God. And we did not stand for them, oh Father God, because of our fear, oh Lord. Lord, forgive us, and we thank you for the spirit of love, power, and sound mind, that we can in the future be able to do so, because we are not created to be fearful. Sa mga times na tingin namin sa sarili namin na kami yung pinakamaliit, we thank you, oh Father God, for giving us the identity like Gideon. We are the mighty hero of today. We are the mighty hero of our family. We are the mighty hero of our friends. We thank you, oh Father God, for that identity. Sa mga times that we are discouraged, oh Father God, sa araw-araw naming buhay, O Lord, we thank you, O Father God, that you are our reward and you are our encouragers. And sa mga times, O Father God, that life is too heavy and we think we cannot carry on, O Father God. The load is too heavy, O God. And we thank you, O Father God, we can always come to you, O Father. You are the one who lightened our burden, oh Father God. And we thank you, Father God, for inviting us to come. Come to me, who are heavily laden, and I will give you rest. And at times we don't see beyond, oh Father God. We thank you, oh Lord, for opening our eyes, for opening our ears, so that we will be able to see. Kaya pala namin. Lord, minsan yung pagiging discover namin sa lahat-lahat, thank you, oh Father God, for your stubborn love, that you love us more than we can love ourselves. You gave us your only begotten Son, so we can live. And we thank you, Lord, when people humiliated us, looked down on us, oh Father God, you are always there to lift us up. And Father God, we just live, oh Father God, sa mga tao naghahanap ng trabaho, oh Father God. Lord, ikaw po yung magbubukas ng pinto that no one can shut, oh Father God. And we just call forth all the job opportunities that are available, oh Father God, na hindi po namin nakikita at this point of time, oh Father God. We call forth all these job opportunities, oh Father God. May you open our eyes, oh Father God. Direct our path, oh Father God, so that we may see, oh Father God.
thank you, Jesus, that indeed, Father God, you can give us everything that we ask, so Father God. Brothers and sisters, I just encourage you to pray. Just pray out your heart. Hindi nyo kailangan mag-quote ng verse sa Bible. Hindi natin kailangan yung mga crafted prayers. Hindi natin kailangan yung pinag-pray ng sinong pastor o kung sinong sikat na mga pastor. God is looking at us now. Cry your heart out. Kahit na sumina kayo dyan, okay lang yan. Kung kaya nyo iiyak nyo sa Lord. Hindi nyo kaya kung hindi, walang ibang nakikinig. It's between you and God. God is asking, what is it you want? Ano yung gusto nyo? Hindi namin alam kung anong gusto nyo. Only God knows. Pero kahit alam na ng Diyos, gusto pa rin ng Lord na marinig from our own mouths. Father, we thank you, oh Father God, that we can always come into your throne of grace with boldness, oh Father. We thank you, oh Lord, for the strength that comes from you, oh Father. Lord, we have so many prayers that has been unanswered, oh Father God.